Good morning. It's coffee time with Ka. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, who is the greatest? Taken from Matthew 18, verse 1 to 5. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a little child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So sa akin kita ko dito yung these little ones. Yan. Normally kasi pag sinabing little, ayaw natin yun. Ayoko nyo ng liit. No? Parang lagi siyang kawawa pag sinabing little. So, parang pinakita dito ni Lord na binigyan niya ng halaga yung little ones. Kasi sino ba yung little ones? Normally, yun yung mga bata. Nakakatuwa dahil nung tinanong ng disciple niya ng who is the greatest, ang in-expect nila siguro, sabihin niya yung sila, kasi sumusunod sila, yung mga ganon. Never mo expect na yan ang sasabihin ni God. Kaya another, ano na naman yan, another dagdag na naman sa nagiging attitude ni Jesus na gusto niyang ipakita sa atin. Lahat importante kay God, kahit maliit yan. Yun lang yung sa akin. Mamaya ako na expound. Para yung sinasabi mo, huwag mong maliitin ang mga maliliit. Maliitin. O yun na nga yung word ng maliitin, Di ba? Okay yun na. Oo. So, huwag mong baliwalain. Oo. Ibig sabihin, they are equally important. Pero kay Jesus, they are the greatest. Hindi yung kanilang nagagawa, but their inner disposition. Yun yung gustong makita ng ating Panginoon Amen. sa atin. Okay, sa akin yung greatest. Greatest. Opposite to sa pili ko, no? Ako little, Ako greatest. galing So yung mga maliliit are the greatest Ah, para sa kanya. okay. So why? Kasi ang sabi niya rito, you will not enter the kingdom of heaven if you will not become like children. Tapos ang sinabi niyang virtue is humility. Mga bata, parang walang kayabang-yabang kasi hindi naman nila gusto magyabang eh. Hindi, ang gusto nila is just to, parang absorbent sila. They receive whatever na matanggap nila. So yun yung parang sinasabi, if we listen to God, tanggap ka ng tanggap sa Kanya, full of trust. Yun. Okay. So your greatest. Pag sinabing greatest, opposite ng little ones. Pero yung kay God, yun ang greatest. Bakit? Kasi nakita ni God na pag yung little ones, naging greatest, may humility. Doon. And who are they? Normally, the children. Yan. Okay, so yung ano naman, yung message sa atin, tignan ninyo, tayo lagi sa
buhay natin, pamilya, sino ang laging minsan kinakawawa? Yung mga bata, inuutusan. Bakit sila inuutusan? Kasi sila yung sumusunod na hindi nagtatanong, lalo na yung walang kamuang-muang. Kaya nga literal, walang kamuang-muang, inosente. Siguro pag sinabi mo ngang, oh, kainin mo yan, kahit tae yan, kakainin niya yan eh. Lalo na pag ikaw nagsabi. No? Kung walisin mo yan, kahit pupo yan, wawalisin yan, susunod yan sa iyo. O syempre, pag nagawa na niya, hindi na ano, kasi mabaho, pero hindi siya nagtatanong. Naalala mo yung, may kwento po, nauna to yung sharing ko, no? Yung kwento ni Jonas, sinabi ni Oliver Talon, tumalon siya, hindi naman siya marunong lumangoy, di ba? Kasi nagtitiwala ang bata sa atin, mga magulang, kaya si God, ganun na lang. Ang gusto niya na magtiwala tayo sa Kanya, ng wholeheartedly, yung faith natin na parang obviously na gagaling ba ako, Lord? Parang hindi naman masusolba yung problema ko eh. Pero nagtitiwala ako sa iyo. Di ba? Ganun yun. Hmm. Na kahit na masakit, kahit na, sige Lord, kung ito na yung ikamamatay ko, eh kung ikaw ang masusunod eh, nagtitiwala ako sa iyo. Alam ni Lord yun. Yan. Hindi naman kailangan maging masaya ka dito sa mundo para ipakita mo na nagtitiwala ka kay Lord. Paano ka sasaya kung kunyari may masakit, nakangiti ka? Siyempre, ang sakit. Pero yung puso mo, no? Nakikita ni God na yung suffering mo is offered to Him. Tapos tinitiis mo yung pain for the Lord. And that goes with our faith. No? Kaya sabi ni Lord, ang makakagawa lang talaga nun ay yung taong may humility kasi hindi ka nagbiyayabang, magaling ka, ganun. Kasi ang bata, wala pa nun. Inosente siya talagang, walang pumapasok sa isip niya. Talagang, I trust you, Lord. So yun yung gusto ni Lord na magkaroon sana tayo. Yung full trust like a child. Kung paano nagtiwala sa atin ng ating mga anak, ganun tayo magtiwala kay God. Lalo na nung sanggol pa tayo yung wala pa talaga tayong isip. Hmm. Amen. So, ang comparison ng ating Panginoon is talagang kuan no, yung bata, inosente, very, parang, yung mga bata kasi, pag tiningnan mo, hindi naman nila iniintindi yung ano yung kung ano ang parang maging kilala o parang gusto lang niya talaga, very, very, transparent. Mm. Kung ano yung gusto niya, sasabihin niya. Yeah. 'Di ba? Pagkatapos, hindi siya yung gusto ko marami kung ganito. Hindi ganun ang bata Ah, na Very pure ang kanyang kung ano lang yung kanyang kailangan niya step. ngayon, yun lang yung hihingi niya. Oo. Ngayon, ito kasi yung gustong ituro sa atin ng Panginoon, which is ang hirap. Sabi nga, ibang-iba naman yung bata talagang wala naman silang parang selfish interest. Oo. Sila yung parang yung sinabi ni Jesus, parang doon ang galing yung sabi niya, deny yourself, pick up your cross and follow me. So when you deny yourself, wala ka nang hinihingi para sa'yo. Everything that you want is for yung para sa lahat, para Mm. masaya tayong lahat. Ganun, very, very pure ang kanilang mga intention. Yun yung ugali ng bata. Yung bata, ginawang example ng ating Panginoon. Kasi yan talaga ang very, very, very pure ang puso ng mga bata. Kaya nga, naalala ko nun pag yung bata ay na-aksidente, kinuha ng Lord, yung mga 6 months na yan, 6 months talaga mga sobrang bata. Oo, baby pa yan. Diretso, diretso Baby. sa langit. Baby. So, ang parang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, you need to deny yourself. Then, it is much easier to be pure of hearts. Yun, pagka yung nakakasanayan mo yun. And it is not easy. Kasi normal sa tao yun na we need to be dependent on God. Totoo yun, yung sinasabi mo na
yung full dependence kay God. It can only happen through the character of a child. Mm. Kasi walang ano yan walang halong pangsarili. Kumbaga, pagka may hiningi siya, gutom kasi siya. Diba? Hindi siya pwedeng, Need. hindi siya iiyak kung busog siya. Tayo, imagine mo tayo, pwede tayo magkunyari, nagugutom ako pero kunyari tatago lang pala niya yon. Pero yung bata, pag nagutom, talagang kakain, nagugutom. At Mm. pag busog, hihinto. Hindi pares tayo, pwede pa tayo mag-gluttony, di ba? Talagang kaya ang gandang example talaga yung bata. Kaya tingnan mo, natutuwa lang ako, gusto ko lang i-share na kasi yung pagkakagawa ni God sa atin, sa tao, talagang pag ina-analyze mo, may matututunan ka, hindi lang basta-basta dumaan yun, tapos na, hindi. Isipin mo bakit, sa tiyan, paano nanganak, di ba? Dapat may love from the very start, kaya nagkabunga yung anak. May love from the very start, kaya yung anak lumaki, nagtama. Diba? So lahat po talaga yan hanggang sa end na magiging senior tayo, yung hindi nakapagmahal sa magulang nila, nakaligtaan nila, binibigyan pa tayo ng chance. Mahalin yung mga magulang natin, no? Ipakita sa kanila. So sobra talagang ganda ng mga examples ni God, yung pinapakita niya dito sa reflection natin. Kaya magandang lagi tayong nagre-reflect every day. Mm. So let's us all be a child and love God as a child. Amen. So, sa Monday na tayo magkikita. Aya, It's okay. time to share our gospel reflection and siguraduhin lang ninyo every week you need to at least watch our gospel reflection in coffee time with God. Amen.